Lord, isa pong mapagpalang bagong umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon dahil muli po tayo po ay nagkita-kita sa umagang ito upang papurihan ang Diyos na buhay at upang mapakinggan ang kanyang banal na salita. So bago ko po ihayag ang kanyang salita, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat o God sa lugar na ito, sa buhay po ng aking mga kababayan, kaibigan o God, kapatid kay Kristo, na kung saan Panginoon ay naihahayag ang iyong banal na salita, na ang salita mong ito o Diyos ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa sa bawat isa. Kaya dalangin ko o God, sa pagkakataon na ito, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, kung may mga Bible po kayo, makipagbukas po kayo sa akin. In the book of Matthew chapter 6, we're going to start in verse 25 hanggang 34. Yan po yung text po natin sa umagang ito na ang pag-aaralan po natin, it is about freedom from worry. Kalayaan po sa mga worry natin sa buhay, kalayaan sa mga kabigatan, testing, trials, problemang nangyayari po sa buhay natin. So atin po munang pakinggan ang sinasabi po rito in Matthew chapter 6, we're going to start in verse 25. Na ang sabi po sa kanyang banal na salita, "Therefore I tell you, do not worry about your life." Huwag daw po tayong mag-alala sa buhay na ito. Dahil ang buhay po natin mga kapatid, ito po ay galing sa Panginoon at alam ko po na ang bawat isa sa atin, ang buhay natin ay hiram lamang po. Pinahiram ng Panginoon na lumalang ng langit at lupa. So sabi po niya, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear." No, so wag daw po tayong mag-alala. Kasi minsan tayo pong mga tao, maraming inaalala sa mundong ito. Maging kung ano yung ating kakainin, ayan, namumblema na tayo. Katatapos lamang pong kumain, ano ba yung aking kakainin mamaya? Pero dito po, talagang sinasabihan po tayo ng salita ng Panginoon. Maging sa ating mga pagkain, mga inumin, maging ating mga katawan. Kasi minsan, no, hindi na po natin maisuot yung ating mga damit dahil ito po ay pumapayat. Pero alam po ninyo mga kapatid, wala po tayong dapat ipangamba. So sabi po niya, "Is not life more important than food? And the body more important than clothes?" Ito po ay isang katanungan. So sabi ulit ng Panginoon in verse 26, "Look at the birds of the air." Tingnan daw po natin ang mga ibon sa kalangitan. "They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them." So ang mga ibon nga mga kapatid, nandyan lamang po na nakikita natin na dumadapo sa mga punong kahoy, lumilipad, pero sila ay nabubuhay. So sabi po dito, ituloy natin, "Are you not much more valuable than they?" Tayo pa kayang mga tao na ginawa ng Panginoon in His own image and likeness, na mas mahalaga ka kapatid kaysa sa mga ibon. So sabi diyan sa verse 27, "Who of you by worrying can add a single hour to his life?" Sino po sa inyo yung nagwo-worry, yung nangangamba, nadadagdagan ba ang inyong mga buhay? Sino po rito? Lalo lamang kung umiiksi yung buhay natin, isn't it? Kung tayo ay nababahala, kung tayo nagwo-worry sa sitwasyon po natin. Kasi maaaring mamaya, magkasakit ka, ma-high blood ka, at kung ano-ano pa ang mangyayari sa iyo dahil sa kawo-worry mo, mai-stress ka pa. No? So sabi ulit sa verse 28, "And why do you worry about clothes?" Bakit nga ba tayo nag-aalala maging sa mga
susuotin natin? See how the lilies of the field grow, they do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon and all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? Ayan, sinasabihan po tayo ng salita ng Panginoon. Kasi yung pananampalataya ninyo ay maliit lamang. Sa mga kapatid, ang nais po ng Panginoon, lumago ang ating pananampalataya. At alam po natin na ang pananampalataya ay lumalago sa pamamagitan po ng pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya nga po sa umagang ito, napakahalaga mga kaibigan, kababayan, kapatid, na ikaw at ako ay nakikinig, nag-aaral sa salita ng Panginoon. Dahil po ang mga nakikinig sa salita ng Diyos, ang nangyayari po sa kanila, lumalago yung kanilang pananampalataya. Dahil ito po ang sabi sa salita ng Panginoon. So lalago ang iyong pananampalataya, ang iyong pananalig sa Diyos, dahil ikaw ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon. At hindi lamang po yun, the more na nakikilala po natin kung sino nga ba ang Panginoong Hesus sa buhay natin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Dahil ang salita ng Diyos, dito po natin malalaman ang katotohanan mga kapatid. Kaya nga po ang basihan po natin, ang basihan po sana ng buhay ng isang tao sa mundong ito ay ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito po ay tinatawag na batas ng Diyos. Kung sa mundong ito ay may tinatawag na batas sa mundo, at kung hindi po tayo susunod sa batas sa mundo, meron pong kaparusahan na naghihintay. So maging ang Diyos po, meron po siyang batas. At ang batas po ng Panginoon, ito ang kanyang banal na salita, ang Biblia mga kapatid. Kaya napakahalaga po na alam natin kung ano nga ba ang sinasabi ng Biblia, kung ano nga ba ang nakasulat sa salita ng Panginoon. At dito makikita po natin na tunay po na ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay makapangyarihan at handang-handang tulungan ang bawat isa. Kaya sinasabi po rito, huwag daw po tayong mag-alala mga kapatid. Dahil ang Diyos po ay kikilos sa buhay ng isang tao kung isasama po natin ang Panginoon sa buhay natin. Kung siya po ay magiging partner ng buhay natin, kung ang pananampalataya po natin ay patuloy na magtiwala sa Diyos, nalalago ang ating pananampalataya. And verse 31, ituloy po natin basahin ang salita ng Diyos. Sabi po sa verse 31, so do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things. Sino po ba yung mga pagans na sinasabi sa salita ng Panginoon? Sila po yung hindi naniniwala sa Diyos. Alam ko po na tayong mga Pilipino ay makadiyos. Mula pagkabata, isinilang pa lamang sa mundong ito, kilala na po natin ang Panginoong Hesus. Pero mga kapatid, kulang po ang pagkakilala natin sa Panginoon at yun po ang nais ng Diyos na mapunan sa buhay natin, na ang nais niya ay the more na makilala natin siya sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kaya nga mga kapatid, di ba noon ang alam lang natin, si Jesus ay isinilang kaya may Pasko, siya ay namatay sa krus, kaya may tinatawag na Holy Week. Hanggang doon lamang na siya ay anak ng Diyos, pero hindi po natin alam kung ano nga ba ang naisin ng Diyos na gagawin natin sa mundong ito habang tayo ay nabubuhay. Kaya salamat po sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dahil sa pakikinig po natin ng salita ng Panginoon, dito pala natin malalaman kung ano nga ba yung naisin ng Panginoon upang sa ganun po makapamuhay po tayo sa mundong ito nang naaayon sa pamantayan, nang naaayon sa batas ng Diyos. Kaya dito sabi po in verse 32,
Ulitin po natin, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So ito po ang nais ng Panginoon. Nahanapin natin, pangunahin po muna natin ang kabanalan ng Diyos. Hayaan natin na ang Panginoong Jesus ang siyang maghari po sa buhay natin. Dahil kung siya po ang magiging number one sa buhay natin, ilalagay natin siya sa ating mga puso, mga kapatid. Alam po ninyo, ang sabi po ng Panginoon, anuman ang pangangailangan natin sa mundong ito ay handang ibigay, handang tugunin ng Diyos. Pero una po sa lahat, ibigay po natin ang ating buhay. Ialay po natin ang buhay natin sa Panginoon. Maglingkod po tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Dahil yan po ang hinahanap ng Diyos, ang magpuri sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Sa mundong ito, mga kapatid, na ating ginagalawan, maraming mga pagsubok, maraming mga testing, maraming mga trials, maraming mga alalahanin ang bawat isa. No, pamilya natin sa Pilipinas, maging employment natin, relasyon, marami pong nangyayari sa buhay ng bawat isa. And I believe that each one of us, bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay merong kabigatan, merong mga alalahanin, may mga nangyayari po sa buhay natin. At alam po ninyo, sabi ng Panginoon sa verse 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kaya sabi ni Lord, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-worry, kapatid. Kung ang salita ng Panginoon, sinasabihan po tayo na huwag tayong mangamba sa anumang mangyayari sa araw ng bukas. Kaya kapatid, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, na kung ito po ay susundin natin, kung isasali po natin ang Panginoon sa ating buhay, wala po tayong dapat ipangamba. Dahil tunay na ang Diyos po ay handang tumulong. Handa po siya na ipagkaloob sa atin. Ano man ang pangangailangan, may problema ka man kapatid, nandyan ang Panginoon. Ilapit lamang po natin sa Kanya at ang Diyos po ay mahabagin. Siya ay Diyos na mapagmahal. Siya ay Diyos na handang tumulong anuman ang iyong sitwasyon. Kaya kapatid, nararapat lamang po na ialay natin ang buhay natin sa Panginoon. Nararapat lamang po na isali natin siya sa ating buhay. Kaya sa pagkakataon na ito, kung sino man po sa ating mga kaibigan, kababayan, ang nangangailangan ng panalangin, huwag po kayong mahiya na lumapit po dito dahil nandito po kami para po tulungan po ang bawat isa. Manalangin po tayo sa Diyos na makapangyarihan. Lalong-lalo na po kung meron tayong mga kabigatan, huwag po tayong umuwi sa araw ng day off natin ngayon na dala-dala pa rin ang kabigatan. Ibigay po natin sa Panginoon. Kaya sa pagkakataon na ito, mga kapatid, mangyari lamang po na lumapit po ang bawat isa. Kung kayo po ay nangangailangan ng panalangin, please come forward. Nabibigatan ka ba, kaibigan? Hindi mo na ba alam kung ano ang iyong gagawin? Ilapit mo yan sa Panginoon. Dahil ang Diyos po ay handang-handa sa iyong paglapit. Ang nais lamang po ng Panginoon ay makita na tayo po ay nagpapakumbaba, na inilalapit po natin ang ating puso sa Panginoon. Kaya sa pagkakataon na ito, mga kapatid, buksan po natin ang ating mga puso. Hayaan po natin na mangusap ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Dahil ang Panginoon po ay patuloy na kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Kaya mga kapatid,
Naririto po ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Nakikita po niya ang buhay ng bawat isa. Alam niya kung ano ang iyong sitwasyon. Alam niya kung ano ang nangyayari sa iyo. Alam niya kung ano ang iyong kabigatan. Kaya kapatid, ilapit mo yan sa Panginoon. Dahil ang Diyos po ay makapangyarihan at handang-handang tugunin ka, handang-handang ibibigay niya sa iyo ano man ang pangangailangan mo. Kaya sa pagkakataon na ito, mga kaibigan, kababayan, ilapit po natin ang ating buhay sa Panginoon. Magpakumbaba po tayo sa Kanya dahil mayroon siyang gagawin sa buhay ng bawat isa. Mga kaibigan, mga kababayan, sabi po ng Diyos na buhay, come to me, lumapit kayo sa akin. Ang Diyos ay naghihintay po sa paglapit ng bawat isa. Mga kaibigan, mga kababayan, salamat dahil tunay at totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Makapangyarihan po ang Diyos na ang nais po niya ay isali natin, isama natin sa ating buhay. Kaya sa pagkakataon na ito, patuloy na ang Panginoon, ang nais po niya ay nakapiling ka kapatid, maging partner ka ng iyong buhay. Kaya salamat po sa buhay ng ating mga kapatid na lumapit sa pagkakataon na ito dahil sabi rin ni Lord, pag hindi po ninyo ako ikinahiya, hindi rin po kayo ikakahiya sa ating harapan. Kaya salamat dahil ito po ay isang pamamaraan na sinasabi natin na meron tayong pananalig, pananampalataya sa Panginoon. Kaya sa pagkakataon na ito, bago po natin ilapit sa Panginoon, ano man po yung kabigatan ng ating mga puso, mga kaibigan, mga kababayan, I'm going to lead you first in a sinner's prayer. Akuin po ninyo itong panalangin po ninyo. Kaya mga kapatid, pwede po bang itaas po natin ang ating mga kamay as a sign na tayo po ay nagsusurrender sa Panginoon at mangyari lamang po na sundin po muna ninyo ang panalangin na ito. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Naririto po ako, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos na buhay at Diyos na tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko. Tulungan mo ako na lumakad ng naayon sa iyong kagustuhan. Puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. May mga kapatiran po tayo na nasa likod po ninyo. Sabihin po ninyo sa kanila ano ba yung specific prayer request ninyo, ano ba yung naisin ninyo, ano man yung kahilingan ninyo sa Panginoon, and they're going to pray for you. At ang Diyos po na pinaglilingkuran natin, He's going to answer our prayers.